Gagawa tayo ng easy at napaka-flaky na egg pie crust. At dahil dito, pwedeng-pwede nyo itong pang negosyo. Kaya hayan, napakasarap nitong pang merienda. Tara, umpisahan na natin. Ihanda lang natin ang lahat ng mga ingredients. Umpisahan natin sa paghanda ng harina, shortening, baking powder, asukal, tubig, at asin. Sa isang malaking lagyanan, ipagsama-sama natin ang lahat ng ingredients. Harina, asukal, baking powder, asin. Pwede rin tayong gumamit ng shortening or lard. At ngayon, ipaghalo-halo na natin ito. So gamit nitong pastry cutter, ikakat na natin ito. So pastry cutter talaga ang ginagamit pag gumagawa tayo ng pie crust. Mas madali kasing gumawa ng pie crust pag may ganito tayong tolls. Pero ipapakita ko rin sa inyo kung paano ang gagawin kung wala tayong ganitong tolls. Pwedeng mano-mano ang gagawin natin. So gamit ng dalawang kamay, ganito lang ang gagawin natin. Kailangan ihahalo lang natin itong mabuti, pero hindi natin kailangan na imamasa na katulad ng pagmasa ng tinapay. So parang pinipino lang natin ito na talagang ipaghalo natin yung lard or shortening at saka harina. Ayan. So ganito lang ang ginagawa ko pag wala akong pastry cutter. At ngayon lalagyan natin ng tubig. Sa paglalagay naman ng tubig, kailangan unti-unti lang ang paglalagay natin. Huwag natin bibiglain. Kasi minsan nakadepende yan sa klase ng harina na ginagamit natin. May mga harina kasi na malakas mag-absorb ng tubig. So ayan, unti-unti lang ang paglalagay natin. 1/4 cup na tubig ang ginagamit ko dito, pero nag-a-additional pa ako ng 2 tablespoon na tubig kasi medyo dry pa siya. At kailangan wag din natin ito masyadong basain. Ganito lang ang itsura ang pwedeng-pwede niyan. Kailangan hindi siya basa at hindi rin siya tuyo. Yung mga crumbs na nakikita nyo, normal lang yan dahil yan ang nagpapa-flaky ng crust natin. Ayan. At ngayon, babalutin muna natin ito. Kailangan natin itong ilagay sa refrigerator na mga 1 oras or mas higit pa. At sa may gustong magnenegosyo nito, pwede kayong tumanggap ng maraming orders. Dahil ito, babalutin lang natin ito at pwede nating ilalagay ito sa freezer ng ilang buwan. Ayan, ipipreaser lang natin ito at anytime kung may mag-o-order, pwede na nating i-defrost ito at ready ng pang egg pie. Kung gusto nyo naman mag-stocks ng marami, pwede nyong doblehin ang recipe na nakalagay sa video. Doblehin nyo lang na maraming pieces kung ilan ang gusto nyo. At ayan na yung egg pie crust natin at babalutin lang natin ito ng 2 pieces dahil ilalagay muna natin ito sa freezer. Saka ko muna gagamitin ito pag handa na akong gumawa ng egg pie. At huwag nyo kalimutan na panoorin kung paanong gumawa ng filling ng egg pie na napaka-creamy at napakasarap. At ayan na yung egg pie crust. Thank you for watching. Follow for more.